5 uri ng babaeng green flag sa mga lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, babaeng hindi dikit sa mga lalaki. Halos walang kaibigang lalaki. Alam mo yung bilang lang o di kaya wala talagang kaibigang lalaki. Minsan, iyan talaga ang hinahanap namin sa isang babae. Yung hindi dikit o dumidikit halos sa isang lalaki. Syempre alam namin ang galawan ng kapwa naming lalaki. May iba riyan, kunwari kaibigan, pero abangers pala. Hinihintay o di kaya may balak na masama sa isang babae. Pero hindi ko naman nilalahat. Number 2, babaeng marunong mag-sorry. Ito talaga ang bihira na ang mga ganitong babae. Baka nga walang ganitong babae. Walang babaeng nagsusorry. Kasi nga, sa panahon natin ngayon, ang mga babae ay palaging tama. Kaya nakaka-turn on sa mga lalaki kapag marunong siyang tumanggap ng kanyang pagkakamali. Marunong mag-sorry at hindi mataas ang kanyang pride. Ang iba kasing babae, mali na nga, pinipilit pa niya. At kapag nakipag-argumento ka, tatamaan ka sa kanya. Number 3, babaeng malambing. Alam mo yung babaeng palihim na manlalambing sa'yo. Nakakataba talaga ng puso kapag may ganito kang girlfriend o asawa. Lalo na kung ikaw yung tipo ng lalaking kaya mong i-handle yung pagiging clingy niya o malambing ng isang babae. Kasi kung hindi mo kaya, ito yung palaging nangyayari. May mga lalaking naiirita kapag sobrang clingy o malambing ng isang babae. Number 4, babaeng may takot sa Diyos. Ito talaga yung para sa akin nakaka-turn on sa mga lalaki. Lalo na kung gagawin niyang sentro ng pagmamahalan ninyo ay si Lord. Hindi ka niya pababayaan at sasamahan ka sa lahat. Lalong-lalo na sa iyong pag-angat dahil sa kanyang paniniwala at pananampalataya. Number 5, i-follow mo ako para malaman mong ang babaeng iniisip mo ngayon habang pinapanood mo itong video ay green flag iyan na hindi mo na dapat pang pinapakawalan. Tandaan mo yan. God bless. 9 signs na one-sided love lang ang inyong relasyon. Kinig ka para malaman mo. Number 1, kapag ikaw lang ang nagbibigay ng genuine love sa kanya. Number 2, kapag ikaw lang ng ikaw yung umuunawa sa mga bagay na di niya kayang unawain. Number 3, kapag nagdrama ka sa kanya, nagagalit siya sa'yo. Sa halip na bigyan ka ng assurance na para maging panatag yung loob mo, nagagalit lang siya sa'yo. Number 4, kapag ikaw lang yung may time kahit gaano ka pa ka-busy. Pero siya, wala kahit ni isang update man lang ay talagang kinakatamaran pa niya. Number 5, kapag ikaw at ikaw lang din yung nagsasabi ng problema ninyong magjowa tapos siya parang wala lang, parang bingi. Number 6, nakikinig nga siya pero hindi ka niya binibigyang halaga. Hindi niya binibigyang halaga yung relasyon ninyo kung paano kayo magiging matatag. Pero di niya binibigyang halaga ang mga sinasabi mo at gusto mong mangyari. Number 7, kapag ikaw at ikaw lang din ang may pakialam sa relasyon ninyo, lalong-lalo na kung paano ninyo ito mapapatatag na dalawa. Number 8, kapag lagi siyang nakikipaghiwalay sa'yo, lalo na kapag kaunting away lang at kapag ikaw naman ang nakipaghiwalay, tutuhanin niya. Number 9, i-follow mo ako at tapikin mo mukha mo para magising ka sa katotohanang ikaw lang ang hinihintay niyang sumuko sa relasyon ninyo. At wala na siyang pakialam pang ipaglaban ito. Wala na siyang pakialam kung maghiwalay man kayo. Tandaan mo yan. God bless. Mas madali na ngayon ang magloko kaysa magsabi ng totoo. Bakit kaya? Bakit kaya may mga taong pinipiling magsinungaling
sa kanilang partner kaysa magsabi ng totoo? Bakit nagloloko pa rin sila kaysa umalis na lang sa relasyon? Sa totoo lang, kahit ako, hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong mas pinipiling magloko kaysa magsabi ng totoo. Pero gusto ko lang sabihin na kung gusto nyong makipaghiwalay sa partner ninyo, isang bagay lang ang pwede mong gawin, ang maging totoo sa kanya. Napakadali namang sabihin, ayoko na, nagsawa ka na, basta ipaliwanag mo ang dahilan kung bakit. Hindi yung kailangan pang umabot sa puntong kailangan mo pang magloko o saktan ang taong minsan mo nang minahal at nagpasaya sa'yo na maraming beses. Kaya hindi ko maintindihan kasi bakit kailangan mo pang manira at mandurog ng puso kung ang solusyon lang naman ay maging tapat ka at kung ano talaga ang totoo. Minsan, aminin natin na mahirap talaga magpakatotoo. Pero ibang usapan siguro kung may isang tao na masasaktan, lalong-lalo na ang taong gusto lang naman ay mahalin ka at nangakong sasamahan ka hanggang dulo. Kaya pakiramdam ko kung bakit may mga ganitong tao ay dahil takot lang sila. Natatakot silang kapag hindi naging matagumpay ang plano nila ay wala na silang babalikan. Natatakot silang mag-isa na kapag natauhan na yung niloloko nila ay may iwan na lang sila na mag-isa. Alam nyo, kung ayaw nyo na talaga, huwag nang manggamit ng ibang tao para sa sarili mong kapakanan. Huwag nyo nang ipilit ang relasyon kung hindi mo naman kayang panindigan. Hayaan mo sanang makalaya ang taong ang intensyon lang naman ay mahalin ka. Kaya para sa mga nagmahal pero sa huli ay niloko at sinaktan lang, palagi mong tatandaan na hindi lang iyan ang kayang magmahal sa iyo. Huwag kang magtiis sa kanya. Hayaan mo ang taong sumisira lamang sa sarili mo. Sinisira ang pagkatao mo, tiwala mo, at sa paniniwala mong masarap ang magmahal. Nasaktan ka man ngayon, balang araw may darating na magpapatunay sa iyo ng isang totoong pag-ibig. Tandaan mo yan. God bless. 10 signs na pagod na ang babae sa relasyon ninyo pero pinipilit pa rin niyang manatili. Makinig ka para malaman mo. Number 1, nawawalan na siya ng interes sa mga bagay na ginagawa ninyo. Hindi na siya nag-e-enjoy sa lahat. Number 2, hindi na siya nakikipag-usap pa ng maayos. Number 3, madali na siyang mainis o magalit sa iyo, lalo na sa mga bagay na dati niyang na-handle naman ng maayos. Number 4, hindi niya na ginagawa ang mga dati niyang ginagawa para sa inyong relasyon. Number 5, hindi na nagpapakita ng pag-aalala, pag-aalaga at pagmamahal sa iyo. Number 6, palagi siyang may dahilan para hindi ka makasama o makagawa ng bagay na magkasama kayong dalawa. Number 7, palagi siyang busy sa trabaho, sa kaibigan o sa ibang mga bagay na walang koneksyon sa iyo. Number 8, hindi na siya nagsasabi sa iyo ng kanyang nararamdaman o emosyon. Number 9, pinilit niya ang relasyon ninyo dahil takot siya sa pagiging single. Ayaw niya nang sanang ipagpatuloy pero nanatili pa rin siya at hindi niya pa nakikita ang sarili niya kasi na mag-isa kapag tuluyan na siyang bumitaw. Number 10, i-follow mo ako para malaman mong kailangan na ninyong mag-usap o magkaroon ng komunikasyon para maayos ang dapat ninyong ayusin. Tandaan mo yan. God bless.